Marami na ang naitawag sa kanila. Magdalena, mga babaeng mababa ang lipad, prosti. Para kay Nanay Lolit, sila ay mga kapwa niya babae na nangangailangan ng suporta at pangunawa. 57 taon na si Nanay Lolit. Dati siyang manager ng mga female bands sa mga bar. Nakasama si Nanay Lolit sa mga kababaihang nabigyan ng seminar ng Batangas City Health Office at St. Bridget Community Center upang maging peer educator sa mga kapwa niya babaeng nasa trabaho sa entertainment. Nagkaisa ang St. Bridget noon, mga social worker, through City Health, City Hall, nga nag-recruit ng mga kababaihan para magpa-training, para mag-seminar ukol sa kung paano kami maging peer educator. Yung kailangan na mag-ano ako sa kanila, kaibiganin ko muna sila. Para mapalapit ako sa kanila, para mabuksan ang kanilang isipan at puso. Dahil minsan kasi may na-stress na yung parang may na isang tao, hindi yan na magsalita. Para bang kung hindi mo talaga makuha ang kalooban nila, hindi yan magsalaysay sa kanilang maging problema. At kung kahit man ganyan ang kanilang trabaho, kailangan meron silang alam sa pagdadasal, magpapasalamat. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, umiikot si Nanay Lolit sa mga establisimento sa Batangas City. Sa pamamagitan nito, madali siyang malalapitan ng mga kababaihan kung may pang-aabuso o paglabag sa kanilang karapatan. Ngayon ay nalaman, may nakapagsumbong, kita daw nga ako daw ang nagdala at nagkaon sa isang kanto. Ay alam nila hindi naman galing sa bahay ko. Sinugod ako sa bahay. Dahil daw, ikinidnap ko daw ang kanyang mga babae. Sabi ko, paano ko kinapin nga tumawag sa akin mga bata, naghingi ng saklolo dahil ayaw nila dyan sa trabaho. Based sa interview kasi, ang sabi ng nag-recruiter ay sila'y magtrabaho sa Stop Toys. Ang iba naman, kung ayaw sa Stop Toys, waitress sa food chain. Hindi daw sila ang ititinda. Ang may-ari po ng club na Video Okay Bar ay isang polis. Kaya agad nagalit sa akin. Kasi naroon ako naglilinis, nagluluto ba yun, ang aking anak na babae, maliit pa. Sabi, Mama, maraming Armalite. Marami daw, ginagayon ka. Kung huwag mo itutok sa aking anak, dahil hindi ako kriminal. Kung hanapin ninyo ang mga babaeng na-recruit ninyo, masama yun, minor de edad, pulis ka pa naman. Basaan ilabas. Kung kahit i-search ninyo ang aking bahay, bago kayo pumasok dyan, pahingi mo ng papel. Kahit kilala ko kayo, kailangan ko kayong bigyan, kailangan ko ang papel gagaling talaga sa ikinatasaan nga. I-search ninyo ang bahay ko. Ang kwentong nasasaksihan ni Nanay Lolit ay kwento ng kababaihan sa marami pang lugar sa Pilipinas. Tinatayang mayroong 800,000 to 1 million prostituted women and children sa Pilipinas at 20% sa kanila ay 18 taong gulang pababa. Kakaunti ang oportunidad sa mga kababaihan lalo na sa mga hindi nakapagtapos o hindi nakapag-aral. Ang ibang galing sa mga malalaking pamilya ay napipilitang pasukin ito sapagkat ito ay madaling paraan na hindi na pag-aaralan, walang kailangang karanasan upang kumita at may maiambag para sa pagkain ng pamilya. Kakambal ng kahirapan ang prostitusyon para sa mga babae. Marami ang napipilitang pumasok sa ganitong trabaho para lang makakain kahit isang beses sa isang araw. Survival sex ang tawag dito. Ayon sa United Nations, ang mga babaeng hindi nakakakain ng sapat ay 70% maaaring walang personal na kontrol sa isang sexual na relasyon, 50% maaaring makipagtalik
sa nakatatanda sa kanya. 70% maaaring makapagtalik ng walang proteksyon at 80% na pumasok sa survival sex kesa sa mga babaeng may sapat na kinakain at nutrisyon. Para sa RGS, ang isyu ng prostitusyon ay nakakabit sa marami pang isyu ng kababaihan. Kung kaya't sa kanilang mga community center, isa lamang ito sa mga isyu na kanilang tinutugunan. Ang community center ay itinatag bilang social arm ng school. Kasi ang mga madre, yung bilang sagot doon sa Vatican II, yung tulungan ang mga mahihirap, yung mga mahihirap dito sa Batangas, nag-create sila ng mga programa at serbisyo. At lalo na din itinatag nila yung mga programa para sa mga kababaihan. Sa ngayon, ang aming mga programa, meron kami yung gabayan o yung programa para sa mga kababaihan nagtatrabaho sa mga entertainment. So, ang nito ay magbigay ng advokasya hinggil doon sa HIV, STD prevention. And aside from that, yung mga kababaihan ay binibigyan din namin ng mga spiritual, recollection, at saka mga livelihood program. Ang amin pong natutulong ng mga kababaihan ay may around 150 na kababaihan na kung saan ang marami po sa kanila ngayon ay attend po ng alternative learning system namin, mga skills training. Doon din po sa mga meron din po kami mga balik assistance program, mga gusto na talagang magbago, tulong puhunan para kung talagang nais na nilang magbago, umalis na sa ganung mga trabaho, ay meron silang pasisimulaan. Kagaya ng St. Bridget Community Center, ang Welcome House sa Cebu ay takbuhan din ng mga prostituted women. Sabi niya, mga estudyante ba kayo? Yung gano'n. Sabi niya, estudyante kami, pero mahirap lang kami. Galing kami ng probinsya, yung gano'n. Sabi niya, gusto niyo bang magtrabaho sa Cebu? Sabi niya. Sabi ko, sige, lahat kami magkakaibigan na inganyo kasi ang ganda ng mga offer niya. Promises was made, no? A lot of promises. So, pagdating pa namin dito sa Cebu, 5 o'clock in the morning. So, ayun, sinundo na kami ng taxi. Pagkarating namin sa room, sabi nung isang girl sa akin, sabi niya, bakit ka sumama sa babae na yan? Sabi niya, ang batang-bata ko pa. Hindi mo ba alam kung ano yung trabaho mo dito? Sabi ko, hindi. Sabi niya, kita mo itong mga babae na to. Ito yung mga babaeng bayaran. Ano sabi nung, yung may-ari ng mga girls, magbihis na kayo kasi magtrabaho na kayo ngayong gabi. So, ayun, in-explain talaga kung ano yung trabaho namin. So, ayun, umiyak na ako. Pwede ba, ibalik mo na lang ako sa Cagayan, sabi ko sa kanya kasi wala talaga akong alam kung bakit ito nangyari. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kung gusto mo umuwi sa Mindanao, bayaran mo muna yung nakain mo sa barko, yung pamasahe, yung ganun, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano ko mababayaran? Wala nga akong pera eh. Ikaw mismo dala sa amin dito ng Cebu. Our center is for the victims of human trafficking and prostituted women. So we catered children and women from 9 years old up to 40 years old and even 60 years old. So our programs and services, we have these 4 major programs and services: the outreach work, the shelter care, the advocacy, and lately we ventured to livelihood program. Everyday talaga nagtitik ako ng drugs. Pero one day, sabog na sabog ako ng drugs. Pero one day, I woke up sa room ko. I woke up, tapos sabi ko, baka totoo yung sinabi ni Father Hines na may kinabukasan pa ako. Yung ganon. Sabi ko, itry ko kaya. So, ayun. Hay na hay ako ng drugs. Pumunta ako sa drop-in center. Sabi nung social worker, ba't nandito ka? Sabi ko, gusto kong mag-stop na sa trabaho ko. Sabi na, totoo. Sabi ko, oo. Kasi maraming beses na ako nagsasabi sa kanila,
gusto ko mag-aral pero talagang ayaw ko. Yung bang nagsasabi lang ako pero walang totoo ba? Kasi hindi rin ako nagtatrust sa kanila. So ayun, sabi nila, oh sige, matulog ka nga dito. Sabi ko, sige. Once they decide to stay, that's the time they're under our shelter care program. So we provide all the basic needs, even for their medicines because they also need that attention. And then transportation assistance if they want to go home and undergo the psychosocial intervention, the counseling, mga ganon. Ako, ang trabaho dito sa Welcome House is outreach worker. So, ako yung pumupunta sa bars, at saka nag-orient ng mga girls na kung ano yung program and services natin dito sa center. Ano yung mga pwede nilang ma-avail dito sa center. So, yun ang ginagawa ko. Tapos, I also distribute condoms. But it is because of the protection of the sickness like HIV, STI, yung ganun. Para rin na control sa pagpapanganak nila, yung ganun. Marami sa kanila ay bumabalik pa rin sa kanilang dating trabaho. Subalit hindi mawawala ang pag-asa ng RGS na sa patuloy na pagpapaliwanag, pagbibigay ng suporta at pagbibigay ng pag-asa, makakawala na rin ang mga kababaihan sa dagok ng kahirapan at pagsasamantala. Bilang mga madre ng mabuting pastol, hangad naming maging gabay sa buhay ng mga mahihirap nating kapatid habang sumusunod kay Jesus na mabuting pastol nating lahat tungo sa isang buhay na ganap. Masdan ng pag-usbong ng pagkakaisang mithi ay wagas at dalisay. Liwanag na dumaraig sa lahat ng kadilimang bumabalot sa kalawakan.